Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Tawagin niyo na lang ho ako na Ella. Lumaki sa Maynila at 20 taong gulang na. At ang kwento pong aking ibabahagi ay tungkol sa aming karanasang magbabarkada. Ako po ay nasa kolehiyo at nasa senior level na. Ang kwentong ito ay naganap noong ako ay freshman pa. Dahil laking Maynila, ay sabik na sabik akong magpunta sa mga probinsya. Mahilig kasi ako sa mga kagubatan at dagat. Isang araw ay niyaya kami ng bago naming kaibigan na si Mabel na magtungo sa kanilang lugar sa Bicol. At hindi ko alam na ito pala ang magpapabago sa buhay naming magkakaibigan. Isang araw ay ipinakilala ng aming guro ang bagong student na isang magandang babae at ang pangalan nito ay Mabel. Seryoso lang ang mukha nito at hindi ngumingiti na nakatayo sa harapan ng aming klase habang nagpapakilala ng kanyang sarili. Maganda ang itsura niya pero parang walang emosyon ang mga mata nito. At sa oras din na yun, ay nais ko siyang mas maging kilala at maging kaibigan. Naging seatmate ko si Mabel at sobrang tahimik nito at maraming nagsasabi na nakakatakot ang dalaga. Pero dahil sa pagiging tahimik nito, ay mas naging curious ako sa kanya. At kaya ako ang nauna na kumausap kay Mabel. Na sa huli, isa sa mga bagay na aking pinagsisihan. Hello, I'm Ella. Friends? Pagpapakilala ko dito at inalok ko ang kamay upang alukin makipag-shake hands. Tinitigan niya lang ako sa mata at ang kamay na naghihintay na abutin niya. Noong una ay akala ko hindi niya aabutin ng kamay ko. Dahil ilang segundo lang na nakatenga ang kamay ko. Napangiti na lang ako nang kuhanin nito ang kamay ko at nakipag-shake hands ito sa akin. At doon nagsimula ang kwento ng aming pagkakaibigan. Ipinakilala ko rin siya sa aking mga barkada na sila Elise, Mikael, Lorna at Liza. Madali naman din nila nagustuhan at nagkasundo si Mabel. Bihira lang siyang ngumiti, pero may karisma ito na magugustuhan mo agad siya na makilala. At dumating na nga ang araw na niyaya kami ni Mabel sa kanilang bayan. Naghahanap kasi kami ng mapupuntahan dahil magsisimula na ang aming bakasyon. Hindi na kami nagdalawang isip pa sa naging alok ni Mabel. Kaibigan na namin siya at nag-aalok siya ng libre naming matutuluyan at malaki ang matitipid namin sa road trip na ito. Napagdesisyonan namin na mag-rent na lang ng van para mas komportable kami sa buong biyahe. Nang makauwi nga ako sa bahay, agad akong nag-asikaso ng mga gamit na dadalhin ko sa road trip namin papuntang Bicol. Ito ang unang beses ko na magro-road trip kasama ang barkada at walang kasamang adults. Nang magpaalam ako kila mama at papa, ay agad naman nila akong pinayagan. Binilinan lang nila ako na mag-iingat dahil unang beses ko pa lang sa lugar na pupuntahan namin. Mabilis lang akong nakapagpak ng mga gamit na dadalhin ko at namili ng kaunting snack para may makakain ako sa biyahe. Bumili na rin ako ng french fries na paborito ng barkada at isang pack ng iodized salt para may lulutuin kami pagdating namin sa lugar nila Mabel. Ang kasambahin naman namin na si Aling Cora ay binigyan ako ng kwintas na krus. Ito daw ang magiging proteksyon ko sa mga masasamang elemento. Sinuot ko na lang ang kwintas at itinago sa ilalim ng aking damit
Narinig ko na ang busina ng van na magsusundo sa akin. Bitbit ko na ang bag ko at nagpaalam na muna kila mama bago lumabas ng bahay. Sinalubong naman ako ni Mikael at tinulungan akong bitbitin ang aking bag. Pumasok naman na ako sa loob na ng van at agad na tumabi kay Mabel. Binati ko agad ito at kumapit sa braso ni Mabel. Nagkwentuhan lang kami sa buong biyahe at nang nakaramdam na ako ng antok ay sumandal lang ako sa balikat ni Mabel. I'm happy you became my friend. Bulong ko bago tuluyang nakatulog. Sorry. Parang narinig ko itong mag-sorry kaso sobrang inaantok na ako kaya hindi ko na siya magawa pang tanungin. Ilang oras na rin kami nasa biyahe at nagising ako sa ingay ng barkada. Nang idilat ko na ang mga mata ko, nakita ko si Mabel na nakatingin lang sa labas ng bintana. Nakatigil lang ang sasakyan para magpahinga sandali ang driver. Malayo-layo pa kasi ang aming magiging biyahe. Naglabas naman ako ng snacks at agad na binigyan ng lahat. Kinuha ko naman ang boy bawang na paborito kong junk food. Inalok ko naman si Mabel pero tinanggihan lang ako nito at umiwas ulit ng tingin. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy na lang sa pagkain. Hindi pa rin kami umaandar dahil umidlip muna ang driver namin. Samantalang kami ay nagsimula ng magkwentuhan. Pinag-uusapan kung ano ang una naming gagawin pagdating sa Bicol. Ito kasi ang una naming road trip na magkakaibigan at gusto namin na maging memorable ito. Habang busy kami sa pagkwentuhan ay tahimik lang si Mabel na nagmamasid sa labas. Madilim na rin sa labas at wala namang ibang makikita kundi mga puno. Sinilip ko pa nga ang labas at wala naman akong nakita na kahit na ano kundi dilim. Napabuntong hininga na lamang ako at pilit na kinuha ang atensyon ni Mabel. Ayoko kasi na maramdaman niya na hindi siya parte ng barkada. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Hindi ito lumingon sa akin at nakatuon lang ang atensyon sa labas. Napasimangot naman ako at kinalabit siya sa kanyang balikat. Still ay wala pa rin ito na naging response. Naisipan ko tuloy itong sundutin sa kanyang tagiliran. Pero wala pa rin itong tugon. Nakaramdam naman ako ng pag-alala at pinilit siya na iharap sa akin. Napatigil na lang ako nang lumingon na ito sa akin. Bakas sa mukha nito ang pagkainis at walang ekspresyon ng mga mata nito. At parang namalikmata pa ako na nakita na namumula ang mga mata nito. Napatulala na lang ako at natahimik. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakita ko o namalikmata lang ba ako. Magpahinga na kayo at matulog. Bulong ni Mabel sa akin. Para namang sumunod ang katawan ko sa sinabi ni Mabel. At bigla naman akong nakaramdam ng antok. Pilit ko mang pigilan ng antok ay hindi ko magawa. Pilit akong lumingon ng mga kaibigan ko. At nakita ko sila na natutulog na. Napakunot ang noo ko. Kanina lang ay masaya silang nagkikwentuhan. At hindi ko na nagawang pigilan pa ang antok. At bumigay na ang katawan ko at nakatulog. Sino ka ba talaga, Mabel? Bakit ganito ang epekto ng salita mo? At doon ay hindi ko na alam ang mga sunod na nangyari. Nagising na lang kasi ako ulit nang umaandar na ang sasakyan namin. Halos sabay-sabay kaming magbabarkada na nagising. Nang lingunin ko si Mabel, ay ganoon pa rin ang posisyon nito at nakatingin pa rin sa labas ng bintana. Naguguluhan na talaga ako.
Parang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Napatingin ako sa likuran nang marinig ko na magsalita si Liza. Bakit bigla ata akong nakatulog? Nagkikwentuhan lang tayo kanina, di ba? Parang binalutan ako ng yelo dahil sa kaba. Hindi pala panaginip lang ang nangyari. Hindi ko maipaliwanag kung anong kababalaghan ang nangyari sa aming magkakaibigan. Pero hindi ko naman pwedeng pag-isipan si Mabel ng masama dahil isa din siya sa mga kaibigan ko. Nalilito na napalingon ako sa paligid ko at napatingin sa aking orasan. 3:00 na pala ng madaling araw. Bulong ko sa aking sarili. Devil hour. Saad ni Mabel. Agad akong napalingon sa sinabi nito. Nakakaramdam na rin ako ng kaba at takot sa mga sinasabi ni Mabel. Hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa bintana ng sasakyan. At hindi sinasadya na nakita ko sa refleksyon niya ang nakakatakot na ngisi sa kanyang mga labi. Tumindig ang mga balahibo ko. Hindi ko na kilala ang babaeng nasa tabi ko. Mabel, anong ibig mong sabihin? Kinakabahan kong tanong. Hindi naman ako nito pinansin at buong biyahe ay hindi na ako naging komportable na katabi si Mabel. Tahimik na lang din ang buong barkada nang bigla na lang magsimulang magsuka si Elise at may mga uod ang kanyang sinuka. Napatili na lang kaming lahat sa gulat nang makita ang mga uod na gumagalaw. Malapit na tayo. Biglang nagsalita si Mabel at nakangiti na lumingon sa amin. Anong problema mo, Mabel? At nagagawa mo pang ngumiti? Bulyaw ni Liza. Wala naman. Mapang-asar na saad ni Mabel. Ilang sandali lang din ay nagsimula na ring magsuka si Liza. Kagaya ni Elise ay nagsuka rin ito ng may uod. Napatingin ako kay Mabel na parang natutuwa sa nangyayari sa dalawa naming kaibigan. Hinawakan ko ang kamay nito at hinaplos. Para sa akin ay kaibigan ko pa rin si Mabel. Kahit sa tingin ko ito ang dahilan ng mga nangyayari. Nawala ang ngiti sa labi nito at agad na nag-iwas ng tingin. Hindi ganitong road trip ang inaasahan ko na mangyayari. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito sa amin. Gusto lang naman namin na makabuo ng memories ng magkakasama. Mabel, please stop. Bulong ko dito. Napaawang lang ang labi nito at naging seryoso. Tinabig nito ang kamay ko at bumalik na ang atensyon sa bintana ng van. Nakahinga naman ako ng maluwag nang tumigil na rin sa pagsusuka ang dalawa. Nakatulog na nga ang dalawa dahil sa pagod nila sa pagsusuka. Samantalang, tumulong naman ako na linisin ang sasakyan dahil nakakahiya sa driver namin na nagkalat pa kami sa van. Dinakot na lang namin ang kanilang suka at inilagay sa plastic bag. Namatay na rin ang mga uod na kanilang sinuka. Bumalik na rin ako sa upuan sa tabi ni Mabel at ilang sandali lang ay tumigil na ang van na aming sinasakyan. Ma'am, nandito na po tayo. Wika ng driver. Umaga na nang makarating kami sa lugar nila Mabel. Binuksan ng driver ang pinto ng van at tumambad sa amin ang maliit na baryo at ang nakakatakot na itsura ng mga bahay dito. Nakaramdam ako ng kung anong kaba sa aking dibdib. Parang may hindi magandang mangyayari. Naunang bumaba si Mabel at sinalubong ito ng dalawang matandang babae. Bakas naman sa mukha ni Mabel ang saya na makita ang dalawang matandang babae na ito. Ngayon ko lang din ito nakita na ngumiti ng ganito.
at hindi ko na rin napigilan na mapangiti. Kahit na nakakaramdam ako ng kakaiba sa lugar na ito, ay hindi ko mapigilan na madala sa nakikita ko. Lumapit naman sa akin si Mikael at bitbit na nito ang bag naming dalawa. Ang creepy ng lugar na to. Huwag kang lalayo sa tabi ko. Bulong nito sa akin. Napangiti na lang ako at kinurot ito sa kanyang tagiliran. Ilang sandali lang ay may dumating pa na 3 matandang babae at sumalubong sa amin. Napalingon-lingon ako sa paligid at kakaunti lang ang bahay na aking nakikita at kaunti lang ang mga tao sa lugar na ito. Napakunot na lang ang noo ko nang napansin ang matatalim na tingin sa amin ng ibang mga tao dito. Napansin ko lang din na wala ni isang bata ang nasa lugar at puro matatandang babae. Hindi ko na lang ito pinansin at hinila naman na ako ni Mikael papunta kung nasaan ang aming mga kaibigan. Dinala kami sa isang maliit na kubo at medyo may kalumaan na ito. Mayroon din itong masangsang na amoy na parang dugo at nabubulok. Inihiga naman na sina Lisa at Elise sa isang banig at upang makapagpahinga. Naiwan naman kaming 5 at sumama si Mabel sa mga matatandang babae upang maghanda ng mga pagkain. Bigla ko na lang naalala ang kwintas na ibinigay sa akin ng aking kasambahay. Mabilis kong kinapa ang kwintas at nakahinga ng maluwag. Inilabas ko ito at upang mapanatag naman ako at mawala ang kaba sa aking dibdib. Naaamoy mo rin ba ang masangsang na amoy dito sa lugar nila? Tanong ni Mikael. Kakaiba nga ang amoy. Parang dugo. Komento naman ni Lorna. Hindi ko naman maiwasan na maisip kung ano nga ba ang naaamoy namin na masangsang na amoy. Ilang minuto lang din ay nakabalik na sila Mabel at ang 2 matanda. Ipinakilala naman kami ni Mabel sa 2 matandang babae at nalaman namin na ito pala ay kanyang mga lola. Inilapag nila ang mga pagkain sa lamesa at ginising na namin sila Elise, Lisa upang makasabay na rin sa pagkain. Naghanda sila ng kaldereta, dinuguan, bopis. Napansin ko lang na hindi sasabay sa amin si Mabel na kumain. Nakatingin lang ito sa amin at hinihintay na magsimula kaming kumain. Bigla ko namang naalala ang driver namin at akmang tatayo ako nang pigilan ako ni Mabel. Saan ka pupunta? Kumain ka na at masamang pinaghihintay ang pagkain. Seryosong saad nito at pilit akong pinapaupo. Pero Mabel, tatawagin ko lang naman yung driver natin upang makasabay na sa atin na kumain. Huwag niyo na siyang isipin. Ako na ang bahala sa kanya. Isipin niyo ang sarili niyo. Wika nito at lumingon pa ito ulit sa amin bago lumabas ng kubo kasama ang kanyang 2 lola. Umiling lang ito at hindi ko naman ito maunawaan. Naiwan na lang kaming magbabarkada at wala ni isa sa amin ang gumalaw ng pagkain na nasa mesa. Napahawak naman ulit ako sa krus na kwintas na suot ko na galing sa aming kasambahay. Nakakaramdam ako ng kaba at pag-aalala para sa driver namin. Kanina pa kasi namin ito hindi pa nakikita. Simula nang makarating kami dito. Bigla na lang kasi itong nawala at akala namin ay nagsisigarilyo lang ito sa labas. Pero hindi na ito bumalik pa. Si Mikael naman ay hinalukay ang mga pagkain na nasa mesa at magkasalubong ang mga kilay nito na inilagay sa table ang isang laman na mula sa kaldereta.
Natataranta itong kumuha ng tubig at agad na binuhusan nito ang kapirasong laman na kanyang inilagay sa mesa. Nanlaki naman ang mga mata namin nang makita na ito nakahugis ng daliri ng isang tao. Napatakip na lamang ako sa aking bibig upang maiwasan na mapasigaw. Napalayo agad kaming lahat sa lamesa at agad na tinapon ni Mikael ang mga pagkain. May nakita pa nga kami na parang eyeball ng tao. Napasukan na lang si Liza at Elise dahil sa pagkadiri. Siguradong daliri ito at eyeball ng isang tao. Sobrang takot ang nararamdaman ko at daming tanong ang pumasok sa aking isipan. Bakit naman nila kami papakainin ng laman ng tao? Ano bang klase ng mga tao ang napuntahan namin? Natataranta na inayos ko ang mga gamit namin at nagmamadaling binuhat ang aking bag. Si Mikael din ay binuhat na ang ibang gamit ng mga kaibigan namin. Inalalayan naman ni Lorna sila Liza at Elise. Plano na sana namin na umalis habang wala pa sila Mabel at ang mga kasama nito. Ngunit hindi namin mabuksan ang pinto. Nakasarado na rin ang mga bintana. Anong gagawin natin? Natatarantang tanong ni Lorna. Sumilip naman ako sa siwang ng bintana at nagulat ako sa aking nasaksihan. Si Mabel na tinuring kong kaibigan ay kinakaladkad ang wala ng buhay na katawan ng aming driver. Napatakip na lang ako sa aking bibig at napaluha. Karumal-dumal ang sinapit nito. Putol na ang kanang braso nito at kanang binti. Napaurong na lang ako at napaupo dahil sa takot. Nanginginig ang buo kong katawan at hindi ko mapigilan ang aking pag-iyak. Lumapit naman sa akin si Mikael at niyakap ako nito. Hindi ko masabi sa kanila kung ano ang nakikita ko sa labas. Ayaw ko naman na mawalan sila ng lakas ng loob na umalis sa lugar na to. Hindi ko alam kung makakaalis pa kami sa lugar na ito. At kung makakaalis man kami ng ligtas, ay hindi na ako muling babalik pa sa lugar na to. Hindi naman kami makakahingi ng tulong sa iba dahil napag-usapan namin na iiwan namin ang aming mga cellphone. Kasalanan ko ang lahat ng to. Kung hindi ko lang pinilit na dito magpunta, ay hindi kami malalagay sa panganib. Kasalanan ko ang lahat ng to. Mas lalo pang tumulo ang mga luha ko. Walang may kasalanan nito, okay? Mahinahon na saad naman ni Mikael at ginulo ang aking buhok. Nahimasmasan naman ako ng kaunti at humilay na sa yakap. Tumayo ako at tumalon-talon sa kinatatayuan ko. Napakunot ang noo ni Mikael sa ginawa ko at nang mapagtanto niya ang gusto kong gawin, ay tumayo na rin ito at sinimulang tumalon ng malakas. Napangiti na lang ako nang makita na nagkakaroon na ng butas ang sahig. Napansin ko kanina na mahina na ang sahig na kinatatayuan namin. At kung makakagawa kami ng butas sa ilalim, ay pwede kaming dumaan dito at pumuslit papunta sa van. Matagumpay na nakabuo na kami ng butas at ginawa na lang namin ito na mas malaki upang magkasya ang isang tao. Napangiti na lamang kami nang tuluyan na namin itong mabutas. Napagdesisyonan namin na kami na lang muna ni Mikael ang lalabas dahil wala pa ring malay sina Liza at Elise. Kaya nagpaiwan na lang muna si Lorna upang bantayan ang dalawa. Nang makalabas na kami sa ilalim, ay nagpunta kami sa likuran. Mabuti na lang at walang nagbabantay. Naglakad lang kami ng kaunti at nakita naman agad namin kung saan nakaparada ang aming van.
Agad na lumapit kami sa van at nanlumo kami ni Mikael nang makita na butas na ang mga gulong ng van. Nanghina ang loob ko at nawalan ng pag-asa na makaalis sa lugar na to. Hindi ko nga alam kung saan lugar kami naroroon. Hindi ako makapaniwala na dahil sa sobrang pagtitiwala ko ay mapupunta kami sa ganitong sitwasyon. Napaupo na lang ako sa sobrang pagkadismaya. Si Mikael ay napasuntok na lang sa van. Bigla naman nabuksan ni Mikael ang pinto ng driver's seat at nagmadali itong naghanap sa loob ng mga bagay na pwede naming mapakinabangan. May nakuha akong cellphone. Natutuwang saad ni Mikael. Agad na binuksan ni Mikael ang cellphone at nalaman namin na cellphone pala ito ng driver. Agad na sinubukan ni Mikael na tumawag sa mga kakilala at iba namin na kaibigan. Nagulat naman ako nang ibato ni Mikael ang cellphone. Agad ko naman itong pinulot at nakita ko na basag na. Bakit mo ginawa yun? Nagtataka kong tanong. Useless. Matipid na sagot nito at napayuko sa akin. Kailangan na muna natin bumalik sa kubo bago pa malaman ni Mabel na makalabas tayo. Paliwanag ko at hinila na pabalik si Mikael. Mabilis lang kaming nakabalik sa kubo at tinakpan muna namin ang ginawa naming butas. Hindi ako papayag na hindi kami makakaalis sa lugar na ito. At pagsapit ng gabi ay muli nang bumalik si Mabel sa kubo. Ibang-iba ang anyo. Hindi pala ito isang tao, kundi isang aswang. Napahawak ako sa bag at inilabas ang asin na aking binili. Napangiti na lang ako dahil ngayon alam na namin ang kahinaan nila. Dahan-dahan kong binuksan ang pak ng asin at dumakot. Isasaboy ko na sana ito kay Mabel nang pigilan ako ni Mikael. Nakatitig lang ito kay Mabel at nang lumingon ako kay Mabel ay nakita ko sa mata nito ang luha. Patawarin niyo ko. Kailangan lang ng lahi ko na mabuhay. Pagpapaliwanag nito. Mabel? Ang tangi ko na lang na naiusal. Itinuring ka namin na kaibigan. Palayain mo na kami. Parang awa mo na. Wika naman ni Lorna na nagsimula ng umiyak. Papalayain ko kayo. Ngunit kailangan niyong magmadali. Wala nang oras at ipangako niyo sa akin na hindi niyo sasaktan ng mga kalahi ko. Napatango na lang ako at napaiyak. Ibinalik ko na ulit sa supot ang isang dakot ng asin. Hindi pala totoong masama ang babaeng itinuring ko na kaibigan. Naiiba man siya sa amin ay ituturing ko pa rin siyang kaibigan. Tumayo na kaming lahat at sumunod kay Mabel palabas ng kubo. Napatigil na lang kaming lahat nang bigla ding tumigil si Mabel sa paglalakad. Sinilip namin kung bakit ba napatigil si Mabel sa paglalakad. Napasinghap na lang ako nang makita ang dalawang matanda na kalahi ni Mabel. Nagbago na rin ang anyo ng mga ito. Nakaharang din ang mga ito sa dadaanan namin at nakatingin ng masama kay Mabel. Nakaramdam naman ako ng kaba para kay Mabel at sa aming magkakaibigan. Lumapit ako sa kanya at bumulong dito. Pinipigilan pa nga ako nila Ilis ngunit hindi na ako nakaramdam ng takot kay Mabel. Nagtitiwala ako dito dahil alam kong itinuring niya kaming kaibigan. Hindi man naging mahaba ang pagsasama namin, ay alam ko na may mabuti rin itong puso. Walang nagsasalita sa pagitan nilang tatlo at nagsusukatan lang ng tingin.
Parang nag-uusap ang mga ito na gamit lang ang kanilang mga mata. Nakahanda naman si Mabel na makipaglaban anumang oras. Mabel, nagpapasalamat ako sa'yo. Pero hindi mo naman ito kailangang gawin kung kailangan mong makipaglaban sa sarili mong kalahi. Sincere kong saad at hinawakan ng kamay nito. Nakita ko naman na napalunok ito at nagpipigil na mapaiyak. Napatango-tango na lang ako. Ayoko naman masaktan ng kaibigan kong si Mabel. Mailigtas lang ang aking sarili. Gusto ko lang iparamdam sa kanya na hindi nagbago ang tingin ko sa kanya bilang kaibigan. Aswang man siya o hindi, ay mananatili pa rin siya na kaibigan para sa akin. Napalingon naman ako sa iba ko pang kaibigan. Ngayon, kung kaya ko silang mailigtas, ay handa akong magsakripisyo. Pero hiling ko lang sa'yo na palayain mo na ang iba nating kaibigan at handa akong magpaiwan. Seryoso kong saad kasabay ng pagtulo ng aking luha. Anong sinasabi mo, Ella? Hindi ka namin iiwan. Kung mag-stay ka ay magpapaiwan din ako. Galit na saad ni Mikael. Umiling ako at nagmakaawa kay Mabel na palayain na ang iba naming kaibigan. Napuno kami ng iyakan at hindi na rin napigilan ni Mabel ang mapaluha. Handa na akong mamatay para sa kaligtasan ng mga taong mahalaga sa aking buhay. Bumitaw muna ako sa kapit ko kay Mabel at lumapit ulit kila Mikael. Palihim kong iniabot dito ang supot ng asin. Tumango lang ako at hinubad ko ang suot ko na kwintas na krus at inilagay ito sa palad ni Mikael. Pinipilit niyang ibalik ito sa akin pero handa na akong ibigay sa kanila ang pagkakataon na magpatuloy sila sa buhay. Masaya ako na nakilala ko sila at naging kaibigan. Ito na ata ang huling road trip na makakasama ko sila. Tinitigan ko ang mga mukha nila at napangiti. Worth it ang pagsasakripisyo ko kung makakaligtas silang lahat. Mahigpit na niyakap nila akong apat at tinawag ko naman si Mabel na lumapit sa amin upang sumali sa yakapan. Hindi naman nagatubili na niyakap din namin si Mabel. Nakakatuwa lang ang tibay na nabuo namin na magkakaibigan. Sa sandaling panahon ay nabuo namin ang napakagandang samahan na hindi ko makakalimutan. Bumitaw na si Mabel sa yakap at muling hinarap ang kanyang kalahi at nakipag-usap sa mga ito sa wika na hindi namin maunawaan. Mahahalata lang sa mga taas ng mga boses nila na sila ay nagtatalo. Hindi man namin maunawaan ang sinasabi ni Mabel, ay nasisiguro kong nais na niya kaming palayain. Hindi naman kami umaasa na magiging mabuti rin ang pakikitungo ng ibang aswang sa amin. Hindi naman lahat ay katulad ni Mabel na may mabuti pa ring puso. Ngunit umaasa ako na makakalaya kami ng magkakasama. Napatigil na ang usapan sa pagitan ni Mabel at ng dalawang matanda at agad siyang bumalik sa pwesto namin at ipinaliwanag ang nangyari. Hahayaan na namin kayong lumayo. Pero ipangako nyo na mananatiling lihim lahat ng nasaksihan nyo sa aming bayan. Halata sa mukha nito ang saya. Napangiti na lang ako at niyakap ito ng mahigpit. Natutuwa ako at hindi na kailangan pa ni Mabel na makipaglaban sa kanyang lahi upang kami ay palayain. Bumalik na rin ito sa kanyang anyong tao. Salamat, Mabel. Kumalas na ito sa yakap at nagmamadali na itong naglakad. Agad din naman kaming sumunod dito at lumingon sa paligid. Habang tumatakbo kami ay nakarinig kami ng malakas na sigaw.
at parang nagdadasal o nag-uusal ng mga salitang hindi namin maintindihan. Parang may isinasagawa na orasyon. Napatingin ako sa maliwanag na buwan at sa bilog na hugis na ito. Takbo lang kami ng takbo at nauuna pa rin si Mabel. Wala kaming magawa kundi magtiwala kay Mabel. Ang anyo na lang naman ang nagbago at hindi ang kanyang pagkatao. Nakangiti lang ako habang sabay-sabay kami na tumatakbo palayo sa lugar na naging bangungot para sa aming lahat. Hindi na ako lumingon pa sa lugar na ito at tumingin lang sa harapan at tumakbo para mabuhay. Hindi namin nais na makasakit sa iba. Gusto lang namin na mabuhay at maging masaya. Road trip sa Bicol ang pinaka-exciting dahil kasama ko kayo. Sigaw ko noon sa aking mga kaibigan. Puro kakalokohan, Ella. Bilisan mo na lang ang pagtakbo. Pagrereklamo ni Elise. Napatawa na lang din silang lahat at hinihingal na tumatakbo papalayo sa baryo. Nang lumingon ako, ay unti-unti na kaming nakakalayo sa baryo nila Mabel. Abot kamay na talaga namin ng kalayaan nang bigla na lang may humarang sa aming dadaanan. Natumba kami dahil sa biglaan namin na pagtigil. Habol hininga na nakaupo lang kami sa lupa habang si Mabel ay nanatili na sa aming harapan at parang pinoprotektahan kami sa kung ano. Napakunot ang mata ko dahil wala naman akong nakikita na kung ano dahil sa dilim ng daan. Napalingon kami sa paligid at naging alerto nang nakarinig kami ng mabibigat na yapak. Parang isang mabangis na hayop ang papalapit sa amin. Nakaamoy din kami ng masangsang na amoy. Tumayo na agad si Mikael at tinulungan din kami nito na tumayo. Hinawakan nito ang kamay ko at pinasa pabalik sa palad ko ang krus na kwintas. Mahigpit na hinawakan ko ang kwintas at naging handa sa susunod na mangyayari. Kung akala ko ay ligtas na kami sa panganib, ay nagkakamali lang pala ako. Sa dilim ay may lumabas na 5 malaking baboy damo at sigurado ako na hindi lang ito ordinaryong baboy. Dahil muling nagpalit ng anyo si Mabel at handang lumaban. Mabel, anong nangyayari? Nag-aalala kong tanong. Hindi maaari. Bakit nandito ang mga awok? Naguguluhan na tanong ni Mabel. Tinabig kami ni Mabel palayo nang bigla kaming sunggaban ng isa sa mga baboy damo. Agad na hinarang ni Mabel ang naging atake nito, kung kaya siya ay nasugatan sa kanyang braso. Wala naman kaming nagawa kundi panoorin lang si Mabel na sugurin ng mga baboy damo. Marami na ring natamong sugat si Mabel, ngunit ni isa ay wala pa rin itong napapatumba na baboy o tinatawag niya na awok. Bigla ko naman naalala ang asin na iniabot ko kay Mikael. Nakita ko naman na hawak ito ni Mikael. Agad ko namang sinuot ang krus na kwintas at agad na inagaw kay Mikael ang pak ng asin. Agad akong tumakbo palapit kay Mikael at dumampot ng asin. Pipigilan pa sana ako ngunit mabilis akong kumilos at lumapit upang tulungan si Mabel. Hindi ko kayang manood lang na nasasaktan ng aking kaibigan. Naging mabilis ang pagkilos ko at lumusot ako sa ilalim ng isang awok at agad na sinaboy ang asin sa isa sa mga baboy damo. Agad na umuusok ang katawan nito at namilipit sa sakit. Nagkatinginan na lang kami ni Mabel at tumango sa isa't isa. Agad kami na tumalikod sa isa't isa at sabay na nakipaglaban sa mga awok. Napatumba na rin ni Mabel ang isa pang awok. Pinalibutan naman kami ng 3 pa at tumango kami sa isa't isa at sabay na lumusob sa mga kaharap namin na baboy damo.
Ikinalat ko ang asin sa ere at agad kong sinipa ang isang awok at muling sinabuyan ng asin. Nang akala ko ay natapos na namin ang laban, ay narinig ko ang sigaw ni Mabel at sigaw ng mga kaibigan namin. Napasigaw ng sabay-sabay ang aking mga barkada. Dahan-dahan akong lumingon sa pwesto ni Mabel at napaluhod na lang ako nang makitang kagat-kagat na ng baboy damo ang isang braso. Hindi ako makapaniwala na makita na putol na ang kanang braso ni Mabel. Nakatayo lang ito at ngumiti. Nag-usal pa ito ng mga salita na hindi ko makakalimutan. Salamat at naging kaibigan ko kayo. Saad nito, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Pumikit na ito at muling sinalakay ng baboy damo at muling naputol ang kabila pa nitong kamay. Nanlaki lang ang mga mata ko at nawalan ng lakas. Nakatingin lang ako sa katawan ni Mabel na unti-unti nang bumagsak sa lupa. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Nakatulala na lang akong nakatingin sa katawan ni Mabel na hindi na gumagalaw. Mabilis lang ang tibok ng puso ko at hindi na nakagalaw pa sa aking pwesto. At ang madilim na kalangitan ay unti-unti nang nagliwanag. Umalis na rin ang mga baboy damo at naiwan na lang kaming magkakaibigan. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa pwesto ni Mabel. Gumising ka na nga dyan, Mabel. Huwag mo naman kaming biruin ng ganyan. Inalog-alog ko ang katawan nito. Pero wala na itong nagiging tugon. Napahagulgol na lang ako at niyakap ang wala ng buhay na si Mabel. Ang katawan nito ay unti-unti na ring naging abo. At ng araw na yun ay nawalan ako ng isang kaibigan. Isang kaibigan na ginawa ang lahat upang mailigtas kaming lahat. Ligtas naman kaming nakauwi sa aming mga bahay. Ngunit ang nangyari sa Bicol ay nag-iwan ng sugat sa aming mga puso. Ginawan din namin si Mabel ng libingan na madalas na dinadalaw ng buong barkada. Noong una ay sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ni Mabel. Kung hindi sana kami pumasok sa buhay nito, ay maaaring buhay pa ito ngayon. Pero napagtanto ko na hindi ko sasayangin ang ibinigay na buhay ni Mabel para sa amin. Tinupad din namin ang pangako namin kay Mabel na hindi namin ipinagkalat ang kanilang sikreto. Hindi na rin kami muling bumalik pa sa Bicol. Ilang taon na nga rin ang nakalipas. Ngunit nanatili pa rin ang sakit ng pagkawala ng isa naming kaibigan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan ang road trip namin sa Bicol.